na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na, aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayong manghi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Take two! Magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Eastern Police District, with its District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Siyempre, the founder itself, the author, Police Colonel Benliner Capili, Chief District Directorial Staff, Eastern Police District. Makulimlim na araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Agosto. Halos ilang araw na ring inuulan. Mag-iingat po tayo sa ating mga biyahe. Dumaranas din tayo ng mga traffic, no? Pero ganun pa man, tuloy ang buhay. Siyempre, the Lord is always with us. Ngayong araw na ito'y mapalad tayo. Kasama natin, kapiling natin, ang mga gumagabay sa ating kapulisan. Gabay na espiritual. Ang programang ito ay handog sa atin ng Load Them Up Transport Incorporated, ng South Top, Pick and Serve North Top, ng Camion Transport Services, at ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go. With office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero, siyempre kay Ma'am Kat, gayon din kay Rolly, no?
At congratulations sa ating mga manlalaro. Idinaraos po ang palarong pambansa diyan po sa Marikina Sports Center na ito ay pinangunahan at nagsimula kahapon. Siyempre, nandun na ating Pangulo at ang ating pangalawang Pangulo at ang mayor ng Marikina. And I heard also, there are mayors coming from different places. And siyempre, yung full force, of course, ng ating mga kapulisan from the Eastern Police District and the Marikina City Police Station. Maaari niyo po kaming pakinggan, panoorin sa FB DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan. Nasa YouTube din po kami. At yung sa talapitan ng inyong radyo, 1242 kHz AM band. Thank you sa technical kay Engineer Nold. Ganyan din sa aking pilot kay Police Corporal Rob Barameda. Kala ng partner ko, nakalimutan ko na siya. Pero may makikita kayo sa tabi niya. Mamaya po aming ipapakilala ang aming pinagpipitagang panauhin ngayong araw na ito. Partner? Yes, Mama. Magandang hapon po. Sa ating Chief PNP, walang iba kundi si Police General Benjamin Acorda. Sir, happy viewing and listening po. Ganon din ang ating ama ng NCRPO. Walang iba kundi si Police Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. Sa ating District Director ng Eastern Police District, walang iba kundi si Police Brigadier General Wilson Asweta at ang Command Group ng EPD, Police Colonel Oscar Hasildo, ang ating DDDA, Police Colonel Jesse Tamayaw, ang ating DDDO, at ang ating CDDS, walang iba kundi si Police Colonel Benliner Capili. Sir. The action man is watching. Busy po sila, Napakaraming activities. Praise God daw from Renato Paraan. Renato Cecilia Paraan. Gayon din kay, thank you, kay Jeneline Tudao. At kay Del Rey, Happy birthday sa aking sister-in-law kay Alma Garcia Castelo. Maulan ang birthday mo, Ma. So we have 9 minutes after 12 o'clock. And this time, atin pong ihahatid ang ilang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Mula po sa EPD-PNN Police Reporter. Mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Tree planting activity muling isinagawa ng mga kapulisan ng EPD sa La Mesa Eco Park. Kaugnay sa core values ng PNP na pulis makakalikasan, ang mga miyembro ng San Juan City Police Station sa pangunguna ni Police Captain Solomon Reyes, katuwang ang District Community Affairs and Development Division ng EPD, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Reynan V. Patam, Police Security and Protection Group, Advocacy Support Group at ng DENR ay nagsagawa ng tree planting activity sa La Mesa Eco Park. Bahagi ng naturang gawain ay ang pagpapalit sa mga nasira at di tumubong mga kawayan, kung saan umabot ng 300 bamboo plants ang naitanim. Ang pangunahing layunin ng programang ito ay paigtingin ang kampanya sa pangangalaga at pagbibigay malasakit sa ating kalikasan, katuwang ang mamamayan tungo sa maunlad na pamayanan. Samantala, 20th PCR Month culminating ceremony isinagawa ng Eastern Police District. Mainit na pagtanggap ng mga kapulisan ng EPD ang sumalubong kay Miss Jocelyn R. Gutierrez, Vice President ng Trust Trade, bilang panauhing pandangal sa nasabing aktibidad. Pinakatampok na bahagi ng programa ay ang pagbibigay parangal sa mga kapulisan bilang papuri sa kanilang sakripisyo, dedikasyon at ang pagsiserbisyo sa bayan.
gayon din sa mga EPD stakeholders mula sa iba't ibang sektor sa kanilang walang sawa at buong pusong pagsuporta sa mga programa at adhikain ng PNP para sa ikauunlad at kapakanan ng sambayanan. Pinuri at pinasalamatan ng panauhing pandangal ang mga kapulisan maging ang mga stakeholders dahil sa kanilang matatag na ugnayan para sa katangi-tanging kalidad ng pagsiserbisyo upang matulungan ang mamamayan. Mapanatiling mapayapa at malaya sa kriminalidad ang pamayanang kanilang pinaglilingkuran. Tunay ngang pinagkaisang pulisya, pamayanan, maging ang ating simbahan ay susi sa isang maunlad na bayan. At para naman sa update, ang mga kapulisan ng EPD handa at alerto sa seguridad ng Palarong Pambansa 2023. Opisyal na ngang binuksan ang Palarong Pambansa 2023 kahapon araw ng Lunes na dinaluhan ng Pangulo ng Pilipinas, mga atleta at delegado mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa na ginanap sa Marikina City Sports Center. Sinigurado naman ng District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Asweta na ang mga kapulisan ng EPD ay nakaalerto at nakaantabay para sa seguridad ng Palarong Pambansa Opening Parade at maging sa mga susunod na araw. Katuwang ang mga kapulisan ng pamamarisan City Police Stations, EPD, DMFB at RMFB NCRPO sa pangangasiwa ng Marikina Chief of Police, Police Colonel Earl B. Castillo, puspusan ang pagbabantay ng ating mga kapulisan para sa mapayapang Palarong Pambansa 2023. Kasalukuyan pong nagaganap ang Palarong Pambansa 2023 sa Marikina City at inaasahan naman na ito'y magtatapos hanggang sa 5 ng Agosto taong kasalukuyan. At yan ang mga naging aktibidad sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, this time atin naman tanggapin ang pag-uulat mula kay Patrolwoman Mel Loquias. 191K halaga ng shabu na sabat sa magkaiwalay na operasyon, 3 drug suspect arestado. Nadakip sa pinagsanib puwesang bypass operation ng EPD ang isang drug suspect sa Kapasigan, Pasig. Ang naarestong suspect ay kinilalang si alias B, 36 anyos. Tinatayang mahigit kumulang 13.1 grams ang kabuuang timbang ng nakumpiskang iligal na droga mula sa suspect na nagkakalaga ng 89,080 pesos. Kabilang na ang iligal na droga na nasabat sa bypass operation. Matapos may bentaryo ang mga nakumpiskang iligal na droga, sa presinto na dinala ang suspect para sa karapatang kasong sasampa laban sa kanya. Samantala, sa isa pang operasyon ng parehong operating unit, timbog naman ang 2 tulak ng droga sa Barangay Palatio, Pasig City. Tinatayang 15 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa 2 suspect na may kabuuang halaga na 102,000 pesos. Kinilala silang sina alias Nel, 31 anyos at alias Rona, 28 anyos. Kasong paglabag sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act, ang isasampa laban sa 3 suspect na kasalukuyang hawak ng Pasig PNP para sa kaukulang disposisyon. At yan po ang ulat mula sa Pasig PNP. Mula naman sa Marikina City Police Station, 16 grams ng shabu na sabat ng SDU Marikina, 3 drug suspect at isang CICL kalaboso. Timbog si kinasang drug bypass operation ng mga operatiba ng Marikina PNP sa Barangay Fortune, Marikina. Ang 3 drug suspect na ito at ang kasama nilang isang minor de edad. Kinilala ang mga suspect na sina alias Jason, 34 anyos, alias Berto, 35 anyos, isang construction worker, alias Bobet, 37 anyos, at ang 16 anyos na estudyante na si alias CJ. Sa halagang 500 piso, matagumpay na nakabili ang poster buyer kay alias Jason at CJ ng isang sachet na naglalaman ng hinihina na shabu at ng kapkapan pa ang 2 kasamahan na sina alias Bobet at Berto na kumpiska ang 5 sachet ng hinihina na shabu na nagresulta sa kanilang pagkaaresto. Sa kabuuan, mahigit kumulang 16 grams ng hinihina na shabu na nagkakalaga ng 108,800 pesos. Kalakip dito ang nakumpiskang iligal na droga sa ikinasang transaksyon ang nasamsam ng mga otoridad sa nasabing operasyon. Kasong paglabag sa RA 9165 ang isasampa laban sa 3 suspect na kasalukuyang nasa kustudiya ng nasambit na himpilan para sa kaukulang disposisyon. Samantala, ang nahuling minor de edad ay nasa pangangalaga na ng DSWD Marikina City. At yan po ang mga ulat mula sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Melindy Loquias.
Okay, maraming salamat sa ating EPD, PNN Police Reporters, kay Patrolwoman Jenny May Dolor at kay Patrolwoman Mel Loquias. Ang balitang yan ay handog sa atin ng Load Them Up Transport Incorporated, ng South Top Pick and Serve and South Top Pick and Serve North Top, at ng Pioneer Float Gas Manufacturing Incorporated. Owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, with office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Bago natin i-play yung ABP ng Bless Our Cups, binabati muna natin ang 4 na Bless Our Cups founders. Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag, Police Major General Benigno Bong Durana, Police Major General Mau Aplasca, Police Major General Lyndon Cubos, Brother Boy Manuel, BOC President, BOC Board and Regional Coordinators. So this time, we're going to play the AVP ng Bless Our Cups NCR Plus. Life is beautiful. Kalutasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong-tulong tayo. Life is beautiful. So beautiful. MKK equals K. Life is beautiful. PNP kakampi nyo. Sa bawat araw ng magandang buhay na tatahakin, sa paglalakbay, pulis laging nandyan. Anumang oras ay malalapitan. Kaya huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapang tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kalutasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong-tulong tayo. Life is beautiful. So beautiful. MKA equals K. Life is beautiful. PNP kakampi nyo. Pulisan, simbahan at pamayanan magkaisa para sa bayan. Lahat ay kayang gawin sama-sama sa adhikain. Kaya huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapang tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kalutasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong-tulong tayo. Life is beautiful. So beautiful. MKA equals K. Life is beautiful. PNP kakampi nyo. Life is beautiful. Kalutasan nyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong-tulong tayo. Life is
kakampi mo. Life is beautiful. Life is beautiful. Kaligtasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong-tulong tayo. Life is beautiful. So beautiful. MKK equals K. Life is beautiful. PNP kakampi nyo. Sa bawat araw ng magandang buhay na tatahakin, sa paglalakbay, pulis laging nandyan. Anumang oras ay malalapitan. Kaya tuwag galan ng kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Nakakatuwa, nakakadala yung music background. Life is really beautiful. Sabi nga ang mga pagsubok na riyan yan, pero hindi tutulutin ni Lord na hindi natin makayanan. God is always with us. We have 23 minutes after 12 o'clock. Happy viewing pala kay Kanono, kay Shararout, at kay Paulpin Elona. Gayun din po kay DVO, kay Pog, kay Ish, kay Emong, kay Mark, at kay JP, no? Gayun din kay Erica. This time, medyo pinobweluhan ko dahil nadala talaga ako. Talagang iba talaga, no? While we were watching yung AVP, no, we are very carried away doon sa Life is Beautiful. Surrounded by these people na nagmamahal at nagmamalasakit sa ating lahat. Through God, of course. Tatak ni The Action Man. Tatak mapagmalasakit. He is the director of Bless Our Cups NCR Plus. Happily married to Sister Cecilia Presas Paraan. Blessed with 6 children, 3 boys and 3 girls. With adoring 10 grandchildren and counting. With a very charming face, you will be inspired. Passionately and joyfully serving the Lord in the Philippine National Police Ministry and the community as well. Oh, kanina pa nga naka-smile yung partner ko dito no? Kasi nga, every one of us here is charming, no? Charming. Kasama po namin at aming po pinasasalamatan ng taus-puso ang pagbibigay niya ng pagkakataon sa atin. To have him with us, Pastor Renato Reyes Paraan, Director, Bless Our Cup NCR Plus. Magandang tanghali po, Pastor. Magandang tanghali po naman, Sister Flora. Flory. Flory, I'm sorry. And my partner. Nandiyan sa inyong tabi, si Yes. Brother. Si Brother Major Darius Agmaliw po. No? Tagal na Okay, po natin, siguro partner. bago natin simulan, partner, no? Nais natin bigyan ng pagkakataon si Pastor, no? Para ikang ay batiin, no?
yung lahat, sabi nga life coaches, no? Talagang iba talaga yung may gumagabay. Gamot sa nakakalimot ay mga paalaala. We will give this opportunity para bumati muna, no? Si Pastor, please go ahead. Amen. Unang-una sa lahat, purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. First time ko, Sister Flory, no, na mapunta rito. And pinabati ko po ng una sa lahat ang one and only ko, Sister Cecil, no? At ang aking mga anak, aking mga apo, and yung pong lahat ng mga viewers ngayon, at higit sa lahat, ang ating lahat ng mga life coaches, no? Sa lahat ng dako ng NCR. And praise God, talagang ini-expand ng Panginoon, no? Ini-enlarge niya talaga yung ating gawain sa PNP at ganun na rin po sa ating pamayanan, no? Lalong-lalo na nagkaroon tayo ng mga kasimbayanan. So lahat po ng mga life coaches sa lahat ng syudad, unahin ko na po sa bandang SPD, no? Nandiyan ang ating Taguig, Pateros, nandiyan ang Makati, Las Piñas, at susunod na rin po dyan ang Muntinlupa, Pasay, and Parañaque. And then dito po naman sa Quezon City, si Pastora Angie Rason at ang kanyang mga kasamahan dyan. No, sa Life Giver Church, napakasisigla po yan dahil mga kabataan halos. No? At the same time, meron din po tayo sa Rizal, pinangungunahan ni Pastora Leia. No? At ang kanyang mga kasamang mga pastor, nakapwa masisipag, at patuloy na pinalalawak ng Panginoon ang ating gawain dyan sa Rizal. Kaya nga itong taon na ito napaka-blessed po talaga, ini-enlarge ng Panginoon. At higit sa lahat, dito siyempre sa ating pamamarisan, no? Pasig, Mandaluyong, Marikina at saka San Juan. At sa lahat ng mga nagbobok SL, Pastor Amitas, Sister Angie, no, sa Pastor Sonny, kahapon galing kami diyan, no, sa ang Manila nga pala nagbukas na, and nagsabay sila ng kuan sa isang venue, nagsabay ang Manila at saka Mandaluyong. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga life coaches sa kanilang patuloy, no, na walang sawa at talagang totoong may joy, no, may kagalakan ng puso habang naglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat, Sister Flory. Okay, siguro para sa kabatiran ng ating mga kababayan, para sa kabatiran ng ating viewers and listeners, alamin muna natin ang mission and vision statement ng Bless Our Cups mula sa ating buting pastor kay Pastor, how would I call Pastor RP. Yeah. Okay, Pastor RP. Oh, they fondly call me RP. No? Sabi ko nga lagi sa mga seminar, buti na lang hindi naging Ignacio ang middle name ko. Otherwise, RIP na ako. Okay. By the way, ang nakakatuwa po at talaga nakakataba ng puso kung susubaybayan natin ang kwento, no? Kung buhay ito, tignan natin parang tao. Hindi. Ang tanong ko, Ang Bless partner, Our is Cups. what is the mission and vision Mission. statement of Bless Our Cups, no? Siguro isasabay Yun ko na rin, partner, kung ano ang nagbunsod sa kanila creating this Bless Our Cups, headed by those 4 generals, ano? Nakakall ng attention ko kanina si Police Major General Benigno Bongdorana when he was still the chief of police, ano? Mamaya, pero ngayon alamin natin mission and vision, and at the same time yung ano ang nagbunsod. Kala mo, partner, mamaya siya. Kanya na lahat. Go ahead pa. Okay. Maraming salamat, Sister Flory. By the way, ang vision po talaga ng Bless Our Cups, no, ay God in every cup. Talaga po naman, no, na kailangan talaga yan, no. And at the same time, almost the same ang mission, no. Ito ay patuloy, no, na talagang pinapalawig ng Panginoon, which is to build first and foremost a God-centered, no, service-oriented, and most especially family-based police men and women in uniform. Yan po ang vision and mission ng BOC. At paano ba nagsimula ito? Way back 1994 po, no? Tagal na. Oo, 1994. Kaya itong BOC po talagang 3 dekada na mahigit na nag-journey sa ating mga kapulisan. And in fact, during those times, mga junior officers pa lang po itong ating mga makikisig ng mga general na retired na po sila ngayon.
Ito po, ulitin ko ang mga pangalan po nila, si Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag, Police Major General Benigno Bong Durana Jr., Police Major General Mau Aplaska, and Police Major General Lyndon Cubos. At ang kanila pong mentor dyan, spiritual mentor nila, si Brother Boy Manuel, which is, siya po ngayon ang ating president ng ating Bless Our Cups. So sa simula po, 1994, nakita po kasi nila na ang pangangailangan, no, ng spiritual na health ng ating mga kapulisan, kasi tunay nga na during those times ang backdrop po talaga, no, more on corruption, very dark, no. Minsan nga sinasabi ni General Mau Aplaska sa lahat ng mga kung saan ay nagsasalita siya sa mga event, way back nga daw mga more than 20 years ago, pag tinatanong siya na may pag-asa pa ba ang kapulisan, hindi niya masyadong masagot ng diretso. Ngunit praise God, no, ngayon after more than 3 decades, unti-unti na po na ipinapakita sa atin ng Panginoon ang bunga ng kanilang mga pinaghirapan way back 1994. In fact, itong ating roadmap ay patuloy po na talagang ginagabayan ng Panginoon. Sa ngayon po, meron tayong more than 13,000 life coaches. Bless Our Cups life coaches. Ang dami na. Kaya, opo, kung Nationwide. nationwide po yan, no? 13,000, Luzon, Visayas, and galing. Mindanao. In fact, we are so lively kasi nga taon-taon po meron tayong mga events, especially itong tinatawag natin na year-end conference. Meron po tayo dyan. Meron din tayong mga convergence na ginaganap. Hindi lamang sa Luzon, kung hindi Visayas and Mindanao. So lahat po ito, kung titignan mo, Sister Flory, mapalad po ang kapulisan. Kasi nga, more than 13,000, kung ang BOC pa lang ay nasa 13,000 na, kabuuan yan, napakarami na po. No? If I'm not mistaken, talagang ito ang pinaka makikita natin na ahensya ng gobyerno na talagang napakaraming pastors at mga church volunteers ang talagang nagpi-pray at nakiki-journey po sa kanila. Mapalad po sila. At, Okay, mamaya tanungin natin, alamin natin ilang mga activities. Pero bago po yan, Pastor and Po. partner, tayo Yes muna po. po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng TWBL. Okay, ang tumpak na oras, 34 na minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang programang ito ay hindag sa atin ng Pioneer Float Gas Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, ng Load Them Up, ng South Pick and Serve, ng Sonar, at ng JD Stark. So this time partner, balikan natin si Pastor a while ago. Diniscuss sa atin ni Pastor yung mission, vision, and at the same time, paano ito na diskubre at sino ang mga nasa likod nito. Siguro this time, ikaw naman partner, no? Alam kong marami kang nakatabi dyan. Dahil sabi mo nga, kanina sabi mo sa akin, this is my forte. Go ahead. Before I will start, ma'am, yung question natin, babating ko na rin si Pastor RP na, of course, welcome po sa Lingkod ng Bayan po. maraming salamat. Hindi ko nga pala napabati kanina. Opo, welcome po again. No, Sen, napakagandang pagkakataon po nakasama namin po kayo ni Ma'am Lori po dito, Flory. So, ang tanong ko po, kumustahin muna naman natin, no, yung between ano ba yung mga magagandang program between the BOC and the himpilan ng Eastern Police District po tungkol sa kapulisan po natin, sir. Ayan, napakagandang tanong. Ano po, kasi talagang ito po yung pinagmamalaki talaga natin, itong ginawa ni, not for anything else, no, nakasama natin palagi siya, but as I've observed, no, through the years na naging life coach tayo, isa si Police Colonel Ben Liner Capili, sa makikita natin parang big brother. And I was just amazed, no, na nung una kong siyang nakilala, nung siya ay Chief of Police ng Marikina,
talagang nagulat ako dahil yung kanyang mga advocacy, yung kanyang mga ideas, no, at yung mga long term na tinitignan niya kung paano ayusin lahat, ay halos magkatagni ang iniisip namin dito sa Bless Our Cups. Kaya napakadali po na magkaroon ng pagtutulungan ang kapulisan during those times. And especially so, noong napunta na si Sir Ben Liner as CDDS po ng Eastern Police District. So kung ano yung nasimulan niya Lalong roon, lumawak. yes, Oo. pinalawig niya lang po lahat. Lalong lumawak. yan. Oo, lumawak. Hindi lamang sa Marikina, kung hindi pati na rin Kaya sa... si Sir may mission din talaga eh. No? Totoo po yan. Lalong lumawak eh, no? Oo. Oo. From one small police station Yes. nang mapunta ng EPD, lalong lumawak. Even na Brigadier General Ortizo, no? Mhm. Ay talagang sumaludo siya with the Eastern Police Yes, District pagdating sa ano. Go ahead, sir. Oo nga po, how much more kung dadalhin pa ng Panginoon si Sir Ben sa mas malaki pa, no? Na malawak pa na katungkulan, no, sa ating organization. Pwede ba nating ipagmalaki na to everyone ano na hindi po masyadong nakakakilala sa aming CDS, no? Parang partly lang ano. Si CDS po ay nagmula sa seminaryo. Okay, tama na. Si pastor lang. Kaya siya ay relihiyoso at laging may malasakit at may puso sa tao. Yeah. At talagang he's a dynamic thinker, no? No dull moments kasi pag nakakausap natin yan, marami siyang mga plano na kung meron lang sanang nakasubaybay at talagang merong doer kaagad, napakarami pa lalo. Ano Siguro siya? kung ginagawa, no? Masyado maraming idea. Very intelligent person na may puso. Yes, opo. So ngayon, ang isa sa pinakamagandang naobserbahan ko dyan at nakita at kasama nga rin po tayo dyan, ay yung ginawa niyang interfaith, no? Council of Interfaith Leaders, no? And life coaches. Na kung Galing, ano? saan, Pinagsama-sama niya. opo, pinagsama-sama niya at inimbitahan niya. Very inclusive po yung programa na yon. Hindi po yun exclusive, no? So wala pong kinikilingan. At napakaganda nung ginawa niya. Dahil sa ibang dako, minsan hindi na nabibigyan ng pansin yung ibang grupo or movement, no, na nais maglingkod sa PNP ministry. Pero dito binigyan niya lahat, no? So pati ang ating simbahang Katolika, ang ating mga brother Muslims, ang ibang churches and denomination, talagang pinag-isa niya at binigyan niya ng halaga ang bawat isa. No? So kasama na rin po kami doon, kasama rin ang CCF, kasama rin kami sa Bless Our Cups at sa iba pang mga grupo. Ang nangyari po dito, naging dynamic po lahat, no? At nagtulong-tulungan, nagkakatulungan. Kaya nga itong ginagawa namin Major Darius ngayon, which is magka-part nga tayo dito, meron kaming ginawa din dito sa Bless Our Cups na kung saan pinalalawig din namin. Ito yung Bless Our Cups School of Leadership. Ayan. So, yan po ay siya po ang naging tool ng Panginoon. Nung una, tinitignan ko, gagamitin lang ito para ma-equip ang mga pastors para mas higit pa silang effective kapag sila ay nakipag-ugnay na o nag-journey na sa ating mga kapulisan through our SWIM, yung tinatawag na SWIM po natin. Ito yung Squad Weekly Interactive Program Meeting, no? So, dito ay nakita rin natin na ginagamit din pala ng Panginoon to para ma-unite ang mga pastors. Dahil nung nakita nila yung programa, napakaganda at talagang beneficial sa kanila. Lalong-lalo na nais din nila mag-minister sa kapulisan, lalong dumadami ngayon ang nais mag-join sa atin Major Darius. Opo. Isingit ko na lang po, sir. No? Ito bang Bless Our Cups, puro lang bang pastor ng, or yung mga church leader po ba ang magiging membro nito? Okay. Magandang question po yan, Major. Sa totoo lang, spearheaded dito ng ating mga kapastoran. No? Pero ito po ay open po ito sa lahat po ng mga church leaders, kahit na hindi sila pastor. As long as at least nandoon yung maturity, yung spiritual maturity. Kasi unang-una sa lahat po ng mga kapulisan ay mga professional po ito. So we need professional church workers din na haharap sa kanila. No? Para more or less, maipahayag ng mas maayos pa kung ano yung programa, kaugnay sa kanilang spiritual na pangangailangan. And at the same time, ito ay blessed, no? Ng office ni Brigadier General Ortizo, wherein he is very happy, no? Na ang sabi nga niya, Pastor, ay kumbaga parang ito yung pastulan
na Mhm. ginawa ni Lord Amen. na may mga tao who stand on His behalf, Wow. no? Na nagpapakalat ng salita ng Diyos at umaakap sa ating mga kapwa. I could still remember nung nakasama ko siya dito. Is very happy na yan ang naging outcome. In fact, Pastor, na-share pa nga ni Brigadier General Ortizo before na way back, no? Major Agmaliw, baka magkabukuhan naman tayo ng edad, way back, no? Parang, Pastor, konti lang Mhm. yung panahon na naibibigay sa ganitong ikang activities. Yes. But this time, full support, full ang effort, lahat-lahat po ay nakikiisa at nagiging bahagi because once again, living with a God centered in our life, may takot tayo sa Diyos. Yes. Okay. Opo. Go ahead, Pastor. Hindi naalala. Kasi parang, parang naaalala ko lahat Yung mga sa sinasabi. sinishare ni Pastor, no? Sabi ko nga, pag naalala tuloy yung mga noong unang panahon kung paano ang kapulisan natin, kaya hindi po tayo naninisi, pero sabi nga minsan may mga ilang naliligaw ng landas dahil ang gamot talaga sa nakakalimot ay paalaala. Amen. O, di ba? Para tayong mga anak, para tayong ang lahat, lalo na ang ating mga life coaches, no? Parang they stand as our father, our leaders, no? Na tinatapik tayo, o, di ba? Susugan ko lang yan, Go ahead Sister po, Flori. go No? ahead. Ganyan yung nasabi mo kasi, no? Oo, sa totoo lang talaga, back then, no? Say maybe mga 20, 30 years back then, no? Talagang napakahirap Magkaedad po. kami. Oo. Mahirap po talaga ma-penetrate, Yes, In fact, Parang hirap na hirap. walang panahon, walang oras. Yes. But now, there is the particular Yes. time dedicated para sa Opo, inyo. kasi naging institutionalized na ito, praise God. Ang nakita ko nga rito, hindi na tao ang gumalaw. Ang It's Panginoon God. na mismo. Yes. No? This is really divine providence na kung saan kapag ang Panginoon na ang kumilos, talagang wala makakahindi. Ika nga sa Bible, no one can thwart God's plans. So ito napapanahon na kasi. So that's why we are trying to maximize everything. No? Pastor, meron lang ako ma-share. Kapraso lang. Alam mo ba, ang sabi nga, you have to carry a cross with you. Hindi yung sinasabing you have to carry your cross, no? Curious lang about this thing, pero parang iniisip ko, you have to carry a cross with you. Alam mo ba kung ano yun, Major? Yung every time daw, ano pala yun, maganda rin pala yung maging parang ugali mo, no? Parang when you are afraid, you do the sign of the cross. When you are alone, you do the sign of the cross. Parang when you are in doubt or anything else na do the sign of the cross, it means that you always carry a cross with you. Not the cross, you always carry a cross with you. So the same as sa ating mga kapulisan, dahil sa araw-araw, no, na meron tayong swim, may life coaches, may activities na spiritual, mabibilang na lang sa ating mga daliri yung mga naliligaw na landas na kapulisan natin. And it's really of big help sa kanilang pamilya dahil nagkakaroon sila ng devotion and time sa kanilang mga pamilya because of presence ng ating mga spiritual guides. Go ahead, sir. Interesting yung nasabi mo kanina, Sister Flori, yung cross, sign of the cross. Well, if you will be reading itong Old Testament, doon nga binigay yung Old Testament sa bato, nakasulat yan. But dito po ngayon sa New Testament, sinasabi ng ating Biblia, the words of God is written in the tablets of our hearts already. Hindi na doon, no? So ibig sabihin, nasa puso na po natin siya sa araw-araw, no? Kaya yan po ang sinasabi natin, let us always develop, an attitude of prayer and also a life of gratitude, Laging papasalamat sa Panginoon. Ayan. Tsaka yung faith. Yes, Okay, si Sir Darius. Major, kala ko, sabi mo kanina. Nakasalita si Sir Mahaba pa yan, Pastor. Baka akala mo magpapaalam ka na alauna. Go ahead, partner. Go ahead. Yes, Mama. We are blessed naman sa Eastern Police District na we have Sir Kapili, di ba? Yes. Those stakeholders and partners natin ay kasama natin sa journey natin, no?
napakalaking impact po yung binibigay sa atin ng mga kapastoran po, no. So ang tanong ko ulit, sir, no, follow up ko na lang po. Meron bang dito, sir, yung magiging partner kayo, meron ba tayong mga benefits pa na pwede nating itulong sa kapulisan, no? Yung halimbawa, kasi ang pinupunto natin dito yung Parang God- aside from, yes. aside from Okay. yung swim na kinakandak, meron pa ba tayong mga other program activities natin na kasama rin ang family ng isang pulis? Amen. Di po ba? Kasi hindi lang po yung pulis ang inaano natin dito, no. Kasama na rin po yung pamilya niya. Meron ba tayong ginagawang activities po dito, Pastor? Amen. Sa totoo lang, Sir Darius, ito pong time, talent, and treasure na binibigay ng ating mga life coaches. Yan po ay para sa akin, yan ang pinakakaruruk-rurukan ng maibibigay ng isang pastor. Kasi ang salita ng Diyos ay talagang, talagang yan na po ang pinaka pwede nating maibigay sa ating kapwa-tao, no? Yung pagsishare natin ng Word of God. But nonetheless, apart from that, alam naman natin kasi volunteers lahat ito. Talagang imagine mo, umuwi yan minsan, pamasahin na lamang, pero nakangiti yan, no? At saka may galak sa puso na na-share niya kay Kernel, kay Major, o kay Sir, kahit na corporal, Magaan sa yes, puso. magaan sa puso, no? At talagang by faith, no? Ngayon, yung question na yan, napakarami po. Sa totoo lang, mapalad po tayo dito sa Bless Our Cups because of the programs that we have. We have a short term, we have medium term, and we have long terms. At ang kagandahan nito, Sir Darius, ang dami na po mga international organizations na nakikipartner sa atin. In fact, during COVID, isa sa mga naging pinaka-partner natin dito, no, kasama namin nila Pastor Boy, ay si General Bong Durana. No, nung siya ay naging chairman ng ating Mercy Ministry ng Green Hills Christian Fellowship. Talaga po grabe ang support na binigay nila, no, lalong-lalo na nung nagka-COVID. Magmura po sa pantry, no, nagpa-pantry tayo noon, ano? No, from pantry to feeding, and then nagkaroon kami ng mga DVBS, no? Sila po talaga nagbigay ng mga funds. Kaya nagulat ngayon mga teacher, first time ata nila na talagang bastante ang kanilang pagpapamerienda sa mga bata, no? Talaga may mga pang-groceries talaga sila na binigay. In fact, malaki-laki din po ang naitutulong ng Mercy Ministry. So, bukod dyan sa DVBS na ginagawa natin, meron din tayo para sa mga bata, no? Every December ginagawa din po namin 'yan, no? Na mabigyan natin ng konting kasiyahan ng mga kabataan, no? So, ginagawa natin 'yan sa lahat po ng ating member cities ng Bless Our Cups, no? Ngayon, meron po tayo. In fact, ito nga pala, dala ko ngayon, no? Isa sa mga gagawin po natin. Meron po kaming trainers training. Ito po yung Man of Impact. Wow, ang ganda. Napakaganda po. First time po ito, no? At ayan, come August. Engineer, Yeah. dito ko ba itapat? Okay. Ayan, come Ayan. August 5. Sige, pakidiscuss itong naman po, Sabado Pastor, po, no? kung ano po yan. Napakaganda po nito kasi nga unang-una, katulad si Major, no? Katulad sa atin lang. Napaka-busy natin sa lahat ng ginagawa natin bilang broadcaster, bilang isang lingkod, no, ng kapulisan. Si Major busy. Ang tanong, kumusta naman ang plano mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, no? Kaya dito, sa high impact na gagawin po natin, Ganda naman. meron tayong training for Siguro trainers. akin to. Oh, pwede po, huwag ko kayo mag-alala. Okay. Ito pong kuha na ito, ang kagandahan nito, no? Magandang i-train Sige nga, ang Pastor. lahat ng life coaches ulit dito. Pakidiscuss nyo na lang Kasi yun. Ano? i-journey kasi natin. Ito lang. po ba ang pinaka-latest natin na program? Hindi pa project? po ito sa EPD, but iniimbitahan ko nga si Sir Ben at saka si Sir Sige, Darius let it Kamsa be para maintindihan let nila it to. be discussed here bago ma-adapt doon. Go Just ahead a po. bit. Just a bit. Opo, opo. You still have how many hours? 30 minutes more. Kasi Go nga, ahead po. kasi nga po, itong high impact na ito ay gaganapin po ito simultaneous September 16. Kaya itong Sabado, kailangan matrain na natin ng konti ang ilan sa mga life coaches na leaders natin para maintindihan na nila ito so that come September 16, yung D-Day, simultaneous po ito, lahat ng mga men and women in uniform, saka karami naman sila. Yung mga businessmen naman, dito naman sa BDO conference room, dito sa Ortigas. And lahat po naman ng mga
church-based na mga pastors and volunteers ay doon naman sa GCF. You could just imagine, 3 napakalalaking grupo simultaneous itong training na ito. Wow, galing. Kasi kung bibigyan lang natin, ang course kasi nito is yung purpose nito, it's God-given and what we base everything in our life. So yan ang ating purpose, no? Aalamin natin lahat yan. Ano naman ang significance nito? Living our purpose plus God's purpose through our uniqueness. So ito yung ating personal mission. Galing. So mag-i-introspect ka ngayon. Ano ba ang personal mission mo talaga? Mm. Para lang ba magtrabaho ka? Yung duty mo lang ba talaga? Or meron pang higher purpose pa? What about your family? Sa Kasi community. And malimit, aside from oo. that, your family, and of course, Yes, yung purpose mo for the community. precisely. Minsan nakikita, katulad si pastor na lang, partner, di ba? Oh. Si pastor is so blessed, no? Amen. Na hindi lang yung buhay niya, but i-inspire niya ang bawat isang nakakadaupang palad niya. Amen. Opo. That's why there is the bless our cups. Yes. Go ahead. Kaya nga, dito nga, no, ini-envision nga ito ni General Binag together with Brother Boy na magamit natin ito sa pakikipag-journey muli natin, lalong-lalo sa mga officers natin. Kasi nga, itong mga officers, sabi nga ni Sir Binag, napakahirap po i-balance ang buhay. Tama ba yun na Sir Darius, Tama yung po. pamilya at saka yung duty mo? Opo. You could be a perfect dad, pero yung duty mo naman, ma-neglect mo. Pag duty ka naman, meron ka naman pagkukulang sa pamilya. So, ito po ang kasagutan. Galing. Pangalawa niyan, meron pa tayo isang programa. Ito naman with Mercy Ministry, ang maganda rito, ang tinatarget palagi, itong mga buhay din naman ng mga pamilya from the poor, marginalized, and vulnerable cities, no? Especially dito sa Pamamarisan, sinisimulan namin yan dati. So ang kagandahan dito, papasok itong Awana. This is an international organization based in the US. At Sister Flory, ang gagawin nila, parang DVBS ito, pero long term. From ages 12 years old hanggang 18 years old. Susubaybayan nila yan. 12 ba? Yes. They have all the materials and everything. In fact, mahal po yun pag nag-training ka noon, Sir Darius. Pero ito po, nandito na naman muli ang Mercy Ministry. Inabsorb na naman nila yan. Plus the fact na yung venue, sila na kaagad sa GCF. Kaya napaka-meager na lang ang contribution ng pastor at saka ng church para lang maka-attain ng Awana. Awana ang tawag nun. No? Itong Awana is approved workmen are not ashamed. Yun pala ang meaning ng Awana. Galing, ano? Plus, Approved Workmen, approved workman workman are not ashamed. Ang galing, ah. Awana. Oo No? nga, ano? Galing yan sa Timothy, 2 Timothy yan eh. Parang Approved tumutuko yan sa buhay ni workman Timothy. Are not Ashamed. ashamed. Oo nga, no? Awana, ano? Yes, opo. Kung ang ginagawa mo naman ay talaga namang para sa Panginoon. Diyan nagiging ko, naalala ko tuloy yung life is beautiful. Sabi ko nga palagi pag naririnig ko rin yan. Life becomes beautiful when it is done unto the Lord. Kasi walang purpose ang buhay mo pag hindi nakatutok sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Kaya yun din lagi namin sinishare. So, with that, isa pa sa mga gusto nga naming talagang maabot, Sir Darius, no? Bukod sa mga kapulisan, men and women, ay yung kanilang mga pamilya din. Family. Now, that comes into remembrance. Right now, isa sa mga concern namin, Sister Flory, is yung mga personal na buhay na talaga ng pulis. Dahil sa totoo lang, bukod sa stress na sila. Dapat nga, ano, i-penetrate na lang. Kasi there are men in uniform or in malihim, sinasarili ang problema. Totoo yan. Okay. Kasi bravado, no? Naka-uniform, pero sa totoo lang, inside that Yes. uniform. Yun yung sinasabi, Pastor, No? no? You're just laughing outside, but you're crying inside. Yes. No? And thank you, no? Na napagtuunan nyo ng pansin nito na it's not only the uniform man, but the people behind them is the family, of course. Yes, kaya nga meron kaming ginaganap ngayon dito sa Bless Our Cups, no? Dito sa NCR Plus, na kung saan ang mga pastors, we are undergoing right now trauma counseling. Trauma counseling na talaga. So kahit ng mga Di ba pastor, may ganyan na kayo, Major Agmalio? Parang may... Trauma, wala pa, ma'am. Oh, Mga spiritual and values formation. yes, Wala ba? oo. go ahead po. Go ahead. Tapos we are doing also anger and stress management, no? Leadership, police values, no? Yung mga Opo. values, no?
So, but nonetheless, ito ngayon, parang it dawned to us, especially, meron din kayo mga hinaharap ngayon at pinagpipray natin na wag naman sana matuloy na, no? Ito yung pinapangambahan ng mga kapulisan, no? Na wag naman sana, para wag naman maapekto. Kami rin mismo, nakukuhan din, pinagpipray talaga namin yan, no? Kasi nga, that would affect our national security somehow. You could just imagine kung magre-retire na ang mga kapulisan na magagaling at experience na, alam nga naman puro mga bata ang ipalit mo. So that will drastically affect the balance, no, of our national security. So we're praying for that na nawa ang mga mambabatas natin ay maisip nila at magkaroon pa na ibang mas maganda pa. God moves. Yeah. Gagalaw si Lord. Amen. No? Sabi nga, pag we are in the middle of confusion, you just kneel down and pray. Amen. O, Yeah. diba? Yes. Nawala ang aking background. Okay, napakaganda po ng ating pinag-uusapan. Nadadala ang aking damdamin. Just want to thank Father Hermes. No? Alam mo, partner, meron akong paring kaibigan na araw-araw pinadadalan ako ng Bible verse. No? He sees to it na naroon yun sa aking cellphone. So with the presence of a pastor, talagang yung tao nagsasalita, nagpapaalala na tayo ay may Diyos na laging nandyan sa tabi natin, you will be carried away, no? Parang nawawala ang lahat ng problema, ang bigat ng dalahin, higit sa lahat, ang karamdaman na iyong nararamdaman. Sabi nga po, magkakaiba man tayo ng relihiyon, kung nasaan ka mang relihiyon, pero iisa ang ating niluluhuran at iisa ang ating pinagdadasalan. Iisa lang ating laging hinihiling, ating kaligtasan, gayon din ang ating kalusugan. Okay, kala ni Pastor, papaalam na siya. Hindi pa po. Meron akong nais, kumustahin, Sabi nga ni Pastor, siguro kumustahin ko lang ito. Although meron din daw separate na, partner na parang nito, yung about the marriage, no? Pero, syempre, Pastor is the bless our cups, of course, no? So, it revolves more doon sa pangangalaga sa ating mga kapulisan. Other than those things, Pastor, sa araw-araw na ginawa ng ating buhay, sa dami ng ating mga life coaches, ano po yung masasabi nyo, the biggest accomplishment of the Bless Our Cups? Okay. So far, hindi pa po natin masasabi kasi para sa akin nga. Parang syempre, di ba, minsan pag nagdasal ka, tapos binigay niya, sabi nga na to totally eradicate things, no? But makabawas ka doon, that is already an accomplishment. Siguro it will inspire every one of us. Kung ano ba yung kahit kapirasong mensahe lang na ika nga ay matatawag nating we succeeded doon sa ating pakay. Go ahead. Amen. So, yes, it's a long, long way. Kung tignan nga natin yung kwento ng Bless Our Cups, imagine mo, akala nila hanggang doon na lang ba talaga? Imagine mo, ilang taon na sila. But at this point in time, praise God talaga, buhay na buhay. Nag-open up ang kapulisan. At kami mga kapastoran ay talagang nagkakaroon na lang partner na talaga. Hindi na kami yung parang iniiwasan pa o ayaw nila. Sila na nga mismo nagtitext, no? Yan lang. That's already victory. Yes. At may panahon na sila. Amen. Yes. At saka hindi mo makikita na parang compliance lang talaga. Sa simula kasi parang compliance eh. Pero as we go along, talagang very powerful ang salita ng Panginoon. Kasi lagi nilang naririnig yan eh. And it will convict them eventually. Kaya ngayon, napakagaan na makipag-ugnayan sa kapulisan. Dahil sila mismo open na. Even yung mga officers ngayon, unti-unti naging ko na sila. Open na sila. Hindi na sila ganun ka-stringent. No? That's why hopefully we're praying nga na mabalanse yung from old warrior officers noon, no, na talagang compliance, no, nagiging ko na sila, modern educator na rin sila, warriors. So meaning to say, they put more premium dito sa mga natututunan ng kanilang mga kapulisan. So open na po kami, kaya napakaganda po victory yan. Okay, sabi nga, no, kung sa eskwelahan, wala nag-i-escape. Pag dumating dun sa subject na yan, everyone is inspired. Sabi nga, it's not hard to have a God-centered life. Amen.
God gave us the time. Napakamapagpasensya, mapagmahal, at ika nga laging nagaantay sa ating pagbabago. Okay, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng TWPL. Ang programang ito ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, ng Load Them Up, ng South Top, North Top, at ayun, nawala yung aking happy viewing kay Ma'am Kat Kapili, and then kay Police Lieutenant Ramirez, no? Okay, partner, balikan natin si Pastor. Kala mo, ha? Sabi ko sa'yo, kanina, no? Yung natanong ko kanina, sabi mo nga kanina, at may plano rin sila, Pastor, ano? Alam nyo, ang mga police stations, lalo higit ang Eastern Police District, ano, scenes na monitor natin. Parang laging may activity, no? Ang ating mga life coaches, ano? Siguro, ano ba yung pinaka-latest? And of course, I know that my partner, my co-anchor, Major Agmaliw, is part of these activities. Partner, ikaw naman ang magtanong kung ano yung susunod na gagawin nyo nila, Pastor. Go ahead. Opo, ano. Paano pa nating sinasanay yung mga member ng BOC? Kasi bilang isang life coaches, kasi kung paano mo i-address, lalapitan ng isang police, no? Ano yung mga pagsasanay na ginagawa binibigay nyo sa kapulisan ng Eastern Police District po sa mga life coaches natin? Itong ating mga life coaches, first and foremost, as they minister kasi, they are also ministered. Meaning to say, sila rin natututo eh. So, in fact, during our BOC SL, yan ang pinakakuan ngayon natin, Bless Our Cups, School of Leadership, dyan din po natin sila tinitignan at sinasanay. Kasi pagdating kasi sa Word of God, talagang alam na nila yan, na kung paano i-deliver. But nonetheless, ang ginawa lang natin dito, lalong-lalo na meron tayong segment, no, na kung saan tumutukoy sa buhay at yung kung ano ba talaga ang organization, yung mga intricacies nito and so on and so forth. Para hindi naman sila nabibigla na ganun na lamang, no? Parang akala nila magbabasa lang sila ng Bible, makipag-usap doon, mag-share ng gospel. Hindi po. Kailangan maintindihan mo rin kung paano ang engagement. Ika nga parang rule of engagement. So sinasanay natin sila sa pamamagitan ng pag-prepare din po natin ng iba't ibang klase mga seminars, trainings na gano'n. Ang pinaka-latest nga po ngayon, ito po yung ating counseling. Ito yung trauma counseling. Dito po natin. At the same time, we are also praying na magkaroon po tayo ng inner healing, Sister Flory. Lalo na itong mga magkakandak ng counseling ng mga pastors. Siyempre, for example, ako yung counselor. Si Sir Darius ang may dinadala ito ngayon na mabigat na problema. Paano kung pareho pala kami nagkataon ng problema na meron din pala akong dinadala? How do you handle such? So, nobody's perfect, of precisely. course. Kaya nga nabanggit ni Pastor na paano kung pareho pala kayo ng dinadala. Kasi nga, sabi nga, nobody's perfect. What if nga, paano natin i-handle yung mga ganong cases? Yes. In fact, we humble down na talagang hindi kayo pastor sa akala mo above board na yan. Yes. Hindi po. Ang pulis, pag tinanggalan mo ng uniform, tao yan katulad natin. Yes. Kami rin naman, pag uwi ng bahay, ganun din. May pamilya, may mga pangangailangan. Ano po? So, dito sa inner healing, this is a deeper communing with the Lord. And somebody, yung meron tayong facilitator dyan na maalam na, marunong na dyan sa pag-handle ng mga inner healing. Parang pastor mismo, ilalabas niya lahat. Walang itatago. Kailangan i-surrender siguro, mo. they will start from the pastor muna bago nila Precisely. i-deploy para dun sa mga nga. Opo. Para more or less, tuloy-tuloy po yung flow ng spirit. Hindi po mabubunsol. Ika nga, kasi nagkataon pala, pareho tayo ng financial problem. No? So, ang hirap ng ganon. Kaya, yan po ay isinusuko lahat. At yan po ang prayers natin na lahat po ng mga life coaches natin ay mag-undergo ng ganon.
inner healing. Oo, they have two Mm. partner, ano? Actually, Ma'am Flory Ako, ngayon. gusto mo ako, sabihan kita. Sabi na Actually, Ma'am Flory ngayon. Pero pastor, andali, andali. ano ba? Pero minsan pastor, parang please correct me if I'll be wrong, Those people, ako na mismo magsasalita. Those people na parang they pass through that experience, parang mas naihahayag nilang mabuti. Parang naibibigay nila yung talagang payo na galing sa puso because they pass through that part, Yes, no? opo. Kaya, yun nga, yung sabi ni Pastor kanina, paano nga kung pareho nga kayo, no? Pero siguro, kaya ka na riyan, Pastor, para ika nga gumiya because it's over sa iyo. Mhm. Parang yung experience na Yes, lang. opo. O sige, magsalta ka ngayon. Akala ko, Ma'am, pastora ka na rin, Ma'am Flory. ano? Ma'am, actually, Ma'am, ongoing po yung Book SL tating ngayon. Nanonood po sila. Oo nga, ang dami Opo. nila nanonood. Mm. Bakibati mo na lang kasi halos lahat sila even the Pasig City Police Station Opo. is watching. Batiin mo sila. Meron pang 10 minuto para kay Pastor. Go ahead, pakibati. Mga Class Gabrelos po ng Book SL, School of Leadership, galingan nyo po sa pag-aaral po para marami pa tayong ma-journey habang nasa serbisyo po tayo. Ako rin magbabati. Meron No, pa ayan, bumabati, bumabati na tuloy si Batihan. Pastor. Marami pang gustong matutunan eh. Sabi nga, meron nag-message dito, no? Si Pastor ay isang inspirasyon. Oh, thank you. Eto. Praise God. Watching daw to my younger brother, Pastor, so proud of you for being an instrument of peace and spiritual mentor, not only to PNP but especially to our family. More power and God bless you. Thank Kapatid you. yata ni Nasa Pastor, US yan. si Ate Ma'am LV. Elvira Villaran. Amen. Opo, Thank you. nakaka-inspire po ang Oo. aming pastor. Okay, Pastor, may babating si Pastor. Kasi nga, hindi ko nabati ang ating mga Oo nga, they're head viewing. coordinators, no? Kasi Yes. may pangalanan ko lang sa dito sa Southern Police District naman, nandiyan po ang napakasipag na COP din, no? Ng Las Piñas, si Sir Jim Santos. Grabe talaga po 'yan, no? Higit pa Hindi sa naman pastor. siya yung artista. Hindi po. Police Colonel Jaime Santos, siya po ang Chief of Police ng Las Oo, Piñas, yes. no? Oh. Opo, kilala natin 'yan. At the same time, yung kanilang mga kapastoran diyan headed by Ay, oo, si Pastor. Colonel Santos. Yes. Napaka-religyoso din niya. Opo, go ahead. At headed by Pastor Joey Bernales at ang kanyang mga kasamahan diyan, ng mga kapastoran din na masisipag. Dito naman sa Taguig, Pateros area, si Pastor Jim Tarog. Mag-undergo sila ng Book SL, no? Kakakausap lang namin. In fact, bumisita rin sa amin si Police Colonel Robert Baisa, no? Chief of Police ng Taguig. And then sa Makati, nandiyan sila Pastor June, Pastor Hernan, Batiin Pastor natin Daniel. si Pastor Titus. Ayun, si Pastor Titus. Oo, oo. ganyan din si Lieutenant Mase. Yes, opo. No? So, yan ang mga kasi, yan ang mga movers talaga natin ng mga kapastoran kasi, ano. So, dito naman ngayon sa Quezon City, nabati ko na nga kanina. Yung iba pa, si Pastor Titus, hindi ko nabati kanina. Sa San Juan naman, sila Pastor Rodrona, sila Pastora Lisa Sotare, at ang kanilang mga kapastoran dyan, no? And I guess wala na ata ako na iba. Sige pa. Yung result, sir, yung result. Sa inyo, ano yung to result. ito ang moment ni Ah. Pastor, ano? Talaga. We are very proud presenting the director ng Bless Our Amen. Cups. Amen. Go ahead, baka hirit pa. Overwhelmed lang po talaga. Bandang Caloocan nga pala, si Ayun. Sister Penny Bernas, no? And This is being viewed worldwide. Nasa Talagang- YouTube din tayo, no? In fact, katunayan yung sister ko nga, no? From US na nanonood pala siya, nakakatuwa naman. Gabi dun ngayon, gabi. Yes, gabi pero nanonood, ano? And ganun po, no? At ito lang, isa pa na it comes to mind. Kasi just last week, pumunta kami sa office, by the way, ni Bucor. No? Bucor Director, General Katapang. P.O. Katapang, no? Yes. And we were able also to meet with the assistant director, no, si General Jerry Aro, and also si Ma'am meron
nalimutan ko na first time ko sa kanila na-meet. Pero The action man is watching. yes, why I'm trying to say this now is that nag-o-open na rin ang Panginoon mismo sa Bucor. Kasi ang Bucor naman kasi, yung kanilang puwersa, hindi naman kasama sa kapulisan eh. May sarili silang mga assignments doon. So kung ano po ang ginagawa natin ditong transformation and enhancement sa moral, no, and spiritual ng mga kapulisan, yun din ang dadalhin natin sa Bucor. Kaya tuwan-tuwa po talaga ang director at ang assistant director natin doon. So yan po sa Agri-Portal. Okay. Ayan. We have 5 minutes more to go and this time bibigyan po natin ng pagkakataon ang butihing direktor ng Bless Our Cups NCR Plus para po magparating sa atin ng mensahe, gayon din po sa ating mga viewers and listeners. Director, please go ahead. Unang-una sa lahat, ako nagpapasalamat, no, sa ating Panginoon at binigyan tayo ng opening, ng breakthrough, no, dito sa ating ministry sa kapulisan na kung saan from the police, no, na kung saan ay binabalik natin yung integrity, no, ng kapulisan sa ating community, no. At the same time, nami-minister na rin natin ang ating sambayanan. So ito po ay talagang walang nakakagawa nito kundi ang Panginoon lamang at nawa ang aking dalangin ay patuloy lang po na dumami pa ang mga kapastoran na magkaroon ng unity upang tulungan ang ating mga kapulisan sa kanilang mga gawain, higit sa lahat ang kanilang spiritual na buhay. Kasi nga, kaya nga tayo nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil alam natin na may mga kapulisan, no, na nangangalaga ng ating kaayusan, peace and order sa ating community. Kaya ganun din sa atin naman mga kapastoran ay accountable po kami sa kanilang spiritual na pamumuhay. Kaya nawa, patuloy lang po tayong dumami at ganun din po naman sa aking kaibigan na si Pastor Dave Uy at saka si Brother Daniel Ching and also Brother Alex Sevilla ng Agri-Portal. No? Patuloy nawa din ng ating mga projects na lumawig pa. At kaugnay nito, Sister Flory nga pala, bukod sa ginagawa kasi namin dito sa kapulisan, meron din tayong ginagawa ngayon sa agrikultura at saka sa edukasyon. No? So meron kaming tinatawag na bahay kubo, kaya inaayos din po namin yan. Nawa, masuportahan din yan para yung ating mga bata, no, ng mga kabataan sa eskwelahan na kung saan ay kumakanta lang ng bahay kubo pero hindi nila naranasan ang pagtatanim mismo, ay this time po ay pararating natin sa kanila. Okay. Ayan, maraming salamat po. Okay, ang akin namang partner ay magpapaalam na. Segundo na lang na naman tayo, partner. Mula po sa kapulisan ng Eastern Police District sa pamumuno ng ating District Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, ay handang magbigay ng serbisyong may malasakit, may respeto at profesionalismo. Sagot namin ang inyong kaligtasan, yan ang tatak ng Team Pamamarisan. Meron lang ditong napakagandang message, ano? Coming from Januarius Victor Gacho Mamaklay. Maraming salamat daw sa mga naglilingkod sa loob ng Bless Our Cups. So, di ba ganda? Okay, once again, we are extending our thanks, syempre, sa ating panauhin na ating pong iginagalang na si Pastor RP, Director ng Bless Our Cups NCR Plus at ang aking co-anchor. Sa lahat po ng viewers, ng listeners, maraming salamat po. Sa ating technical, thank you very much kay Engineer Noel, with sa aking pilot, kay Corporal Robin Barameda. Hi again kay Ma'am Kat Kapili. At more power din kay, regards daw, sabi ni Pastor Titus kay Sir Kapili. So once again, magkarinigan po tayo muli sa Martes. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkasama-sama po tayo muli. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.